suggest that. So, pag tinanong So, ka, okay, ganun personal na lang. mo bang kilala? O kadil mo? So, alam mo na kung anong ibig sabihin nun. Yung kilala lang, naintindihan naman kita doon, eh, baka kilala mo sa TV, pero hindi mo kilalang personal. With that suggestion, Mr. Chair. Okay. Okay na yan sa iyo, Ms. Napoles? Opo. Okay. Ayon kay Merlina Sunyas, tumanggap din ang mga representatives ng lawmakers ng kanilang sariling kickbacks. So bukod sa lawmaker mismo, yung representative, merong 5% eh. Sila mismo tumanggap ng mga kickbacks nila. Totoo ba? Totoo ba ito, Ms. Napoles? Wala po. Wala po. Wala po, Your Honor. Sorry. Okay. Merlina? Tungkol po doon sa representative po ng isang lawmaker, meron na po akong naabutan mismo na siya po mismo ang kumuha ng kanyang commission. Dahil bago siya pumunta po doon sa office namin, pinaghanda po kami ni Madam Jenny Napoles ng pera dahil si representative na ito ay pupunta para kunin niya yung kanyang... So ito, personal, ikaw Yes. mismo ang nag-abot. Opo, ako po mismo At ang ikaw mismo gumawa ng voucher. Si Benhar po ang Si gumawa Benhar. ng voucher, pero ibinigay po niya sa akin. Pero ikaw nag-abot. Ako po mismo nag-abot. Sino po sila? Si Attorney Camby po. Okay. Miss Napoles, totoo ba ito? Hindi po totoo. Ayon din kay Benhar, Miss Napoles, binibigyan mo rin ng kickback, hindi lang yung lawmaker, yung representante ng lawmaker, pati yung opisyal ng implementing agency. Totoo ba ito, Miss Napoles? Hindi po, Your Honor. Benhar? Paki-confirm lang. Nagsisinungaling po siya, sir. Totoo po yun na nagbibigay po siya sa mga opisyal po ng implementing agency. Kasi may mga ibang opisyal ng implementing agency ay pumupunta rin po sa opisina at saka po nakikita ko rin po yung pag-abot niya ng pera doon sa... Kasi ako nga po nag-prepare ng voucher. So nakikita mo na si Miss Napoles nagbibigay ng pera sa yung head of the implementing paano mo agency. alam na pera yung inaabot? Baka naman sulat lang inaabot. Hindi po, sir, kasi ang opisina may 3 vault. So Okay. dahil ako po yung Vault-keeper. finance officer po, so may pera po kami sa opisina. So pagka-prepare, pag nag-instruct na po si Miss Napoles, i-prepare mo at saka yung 10% commission nila, so i-type ko na po yun. Tapos papacheck muna sa mga seniors ko, o hindi, yung anak niya si Jo Christine, tapos yung pera na ihanda ko. So minsan po pinapa-counter check niya yung pera sa mga seniors ko rin, kasi baka may kulang or ano po, yung kasi magbibigay siya sa kausap. So dadalhin ko po yung pera sa opisina niya. Or minsan po, sir, may pagkakataon na dalawa po kami ni Madam na inimit yung tao, tapos kasama po ako doon, tapos ibibigay namin po yung pera po nasa paper bag. Sino-sino tong mga head ng agency na ikaw mismo personal nakakita? Ano po, sir, si Mr. Alan Havellana po ng NAVCOR. Tapos po si Antonio Ortiz Ng anong agency? ng TLRC po. TRC na ngayon, dati TLRC po. Okay. Ayon kay Benhar, Miss Napoles. Miss Napoles? Miss Napoles. Yes, sir. Ayon kay Benhar daw, meron 3 major na pamaraan sa pagbayad o pagbigay ng kickback. Yung isa, fund transfer. So, ibig sabihin, bank to bank. No? Yung isa, manager's check o personal check. O minsan, cash. Cash naman, binibigay sa opisina pag pumupunta yung tao o sa kondo mo daw.
Miss Napoles, sa pondo mo daw, nagbibigay ka. Or, pinapadala nyo sa bahay mismo ng mambabatas. Totoo ba ito, Miss Napoles? Hindi po, Your Honor. Ben-Hur? Paki-confirm lang. Nagsisinungaling po siya, sir. Totoo po na Fund transfer? fund transfer because po nalalaman ko lang po ang account number ng chief of staff or proponent kasi pino-forward niya sa akin yung Account number? account number. Tapos pangalawa po, So meron kang listahan ng mga account numbers ngayon. opo, nasa affidavits na final namin sa ombudsman, nandun po yung account number. Miss Napoles, pagka yung account number, hindi magsisinungaling yan. Talagang, paano nakuha ni Ben-Hur ang account number ng isang lawmaker? Opo, alam ko po yun. So, paano nakuha niya? Hindi ko po alam sa kanya. Hindi mo alam sa kanya. Okay, pakituloy lang, Miss Ben-Hur. Dahil nire-report ko sa kanyang status ng pera sa per NGO at saka yung controlled and owned corporations niya, siya po nag-i-instruct din sa akin kung saan i-debit. So, minsan personal check pang binibayad? Meron siya po yung corporation check niya. Corporate check? Opo, corporate check. Tapos, meron din pong pagkakataon na from the foundation po, EAMC. Pero sasabihin niya po sa amin, nakapangalan po sa ibang tao, pero ang sinasabi niya sa amin po, ito ay para sa ganitong lawmaker. So, alam po yun ni Madam, sa red notebook niya na nandoon yun ay para sa ganitong lawmaker at MC ang binigay namin sa kanya. Miss Napoles, ayon din kay Ben-Hur, napag-utusan mo siya na personal magdala ng pera sa bahay ng congressman o chief of staff ng senador. Totoo ba ito, Hindi po. Ben-Hur? Totoo po kasi hindi ko naman po alam yung address ng bahay ng mga lawmakers at saka yung chief of staff. Nalalaman ko na lang po pag sinasabi po ni Madam sa akin yung address. So, pinupuntahan po kasama po yung driver. So, Vice meron President. pagkakataon na nag-deliver ka? Opo, sir. Kay nino mga address? Kay nino mga bahay? Sino at sino yun? Ay, yung bahay po, napuntahan. Oo. Ano po, sa Alabang Hills, kay Congressman Plaza, na hinatid namin ang pera. Okay. Kay nino pa? Kay Ma'am Ruby Tuason sa may Bel Air. Sa Bel Air. Opo, meron Kay- siya doon sa Bel Air. Okay. Kay nino pa? Tapos meron po akong hinatid sa Chief of Staff, pero sa may Dasmariñas Village, kay Ma'am Pauline. But ang Pauline Labayen. Pero ang sabi po ni Ma'am Pauline, hindi daw yun ay bahay ng lawmakers, kumbaga doon lang hinatid. So yun yung binigay ni Madam sa akin na address na makita. At this point, we'd like to acknowledge the presence of Senator Cynthia Villar. Good morning, ma'am. Miss Napoles, Opo. hindi totoo? Totoo. May pending case na po, so doon na lang po namin sasagutin. Kasali na rin yan sa sinabit nilang... Totoo ba ito? Hindi po. Hindi totoo? Opo. Ayon naman kay Ben-Hur. Ben-Hur, oo. Ayon sa iyong affidavit, may mga accounting records ka na mga kung saan nakalista yung mga detalye ng kickback ng mga lawmakers. Totoo ba ito? Meron ka? Totoo po, sir. Pero yung sa ano na lang po, sa hard drive, yung print out na lang po na kasi nasa hard drive, yun yung nakuha kong files. Para yun Hindi, yung... nasa affidavit mo. Nakuha Opo. namin to sa affidavit opo. mo. Totoo po. Kasi at saka- Pakita yung affidavit, Attorney Conchu. Anong number po yung... Paragraph 7, yung may 7.1, 7.2.
Sir, ang pinakita po sa aming affidavit ay Q&A from the NBI. Yung kung wala po si Madam Janet Napoles, pupunta po kasi yung mga chief of staff at saka lawmakers at inutusan niya kami maganda ng pera para ibigay. So, yun ho ba? Responsive. Hindi yan. Ito. Opo, sir. Oh, ngayon, okay? Opo. So, ito yung ledger mo, account, yun mga records mo. Opo, yung daily financial transactions po. Okay. So, na base sa record ko. Nandyan yung pangalan ng lawmaker, magkano yung PDAP, magkano yung kickback. Tama Opo. po ba? Opo, at saka kung ano pong specific project at specific agency din po na nakalagay doon. Okay. Pwede mo bang basahin? .1 PDAF ni Senator Ramon Revilla III na ang tumanggap ng komisyon ay naitala ay si Attorney Richard Cambe. Ang usapan komisyon po is 50%. Kabuuan ng PDAF is 652. Ito po yung base sa na-record kong lahat ng PDAF from 2004 hanggang 2010. And then, ang kabuuan ng commission is 326, supposedly, sir. 326 million. Ang naitalang commission is nakuha po, base sa aking accounting record, ay 224, 512, 500 po. Pakisabi lang po, million, 100. 224 million, 512, 500 po. Sir, yung sa 7.1C, yung difference po nito, may mga pera kasi po nanggagaling na po kay Madam. Okay. So, kaya po yung ano niya. Sige. Ang pasang-usapan po nila is 50%. Bukod pa po dito yung chief of staff na 5%. Hindi pa po nakasama dito. Hindi pa nakasama yung pala. Okay. Tapos 7.2, PDAF ni Senator Juan Ponce Enrile nang tumanggap ng komisyon na naitala ay sina Ms. Ruby Tuason at Attorney Jessica Lucila Reyes. Ang usapan ng komisyon is 50%. Kabuuan ng PDAF is 726,550. Could you talk loud? 726,550,000. Ito po yung from 2004 hanggang 2000 hanggang current hanggang sa 2012 na na-record na SARO based on the SARO number and project amount. Then ang kabuuan ng komisyon niya po is 300, supposedly since 50% siya, ang dapat matanggap niya is 363,275,000. But naitala lang po sa aking records ay 172,834,500. The rest kasi po kay Madam doon po nanggagaling sa bahay na meron siyang record. Then 7.3 PDAF ni Senator Jinggoy Estrada. Ang tumatanggap ng komisyon na naitala ay si Miss Pauline Labayen. Minsan po, kung hindi po, may iilan po na si Ma'am Ruby Tuason. Kasi may nakukuha po si Ma'am Ruby Tuason kay Senator Jinggoy. So ang usapan komisyon po is 50%. 50%. Ang kabuuan ng PDAF is 751,500. 751,500,000. Tapos yung ang kanyang kabuuan, yun yung kabuuan ng po ng PDAF. Ang kabuuan ng commission niya is 375,750,000. Naitala 1,000. Ang naitala ko pong commission is 183,793,750. Pero kung tulong si Madam or kung ma-check yung record niya, dito po kasi sa akin was the usapan that time was 50%. Ngayon po ay naging 55% na.
kay Senator Estrada. Then kay 7.4, si PDAF po ni Rizalina Shatson Danete, ang tumanggap na komisyon na naitala ay si Jose Sumalpong. Siya po yung Chief of Staff ni Ma'am Rizalina Shatson Danete, the former congresswoman. Ang usapan nila po komisyon dahil po ito ay matagal na kliyente ni Madam. Nung pumasok po ako 2002, meron na siyang PDAF yung dating kapatid niya pa, si Fausto Shatson, late former Fausto Shatson. So ang kalakaran na po nila, usapan ni Madam ay 60%. So nung itong 2011 po, 50% na po ang kanilang usapan, kickback. So ang kabuuan ng PDAF, 200,565,000. Then ang kabuuan ng komisyon na supposedly ay 120,339,000. Tapos naitala na komisyon sa aking record ay 108,405,000. Wala pa po dito yung sa Chief of Staff kasi ang Chief of Staff is 5%. 7.5 PDAF ni Representative Edgar Valdez. Sa case po ni Representative Edgar Valdez po, wala po siyang Chief of Staff. Meron siya pero hindi po directly na nakipag-usap si Madam kay Congressman Valdez. At saka po may pagkakataon po na nagdadala po si Congressman Valdez ng mga letterheads sa opisina dahil doon na gagawin sa opisina yung transaction at may dala-dala kasi siyang mga saros. Ang usapan ng komisyon is 50%. 50%. Ang kabuuan ng PDAF na naitala ko sa aking record sa SARO, umaabot po ng 125 million. Tapos yung commission na nakuha niya po ay 62,500,000. Sa base po sa aking financial records ay 57,787,500. So, tapos po si Congressman Plaza. Si Congressman Plaza po, meron siyang Chief of Staff, si Jasper Kapunan. Ang nangyayari ho, hindi po, wala pong porsyento si Jasper Kapunan because si Madam directly nakipag-usap kay Congressman Plaza. So si Congressman Plaza po, siya po mismo ang tumatanggap ng kanyang kickback, kanyang commission. So ang usapan po nila is 50%. So ang buong PDAF na base sa aking SARO number, ang total PDAF ay 75 million and then ang kabuuan ng commission 37,500,000. Pero sa aking record po, naitala commission 42,137,800. Sir, mapapansin niyo po dito sa 7.6, supposedly ang kanyang kabuuan lang ng commission is only 37 from the PDAF of 75. Bakit ho umaabot ng 42,137? Meron po kasi kaming nakukuha si Madam mga insertions sa mga government sa departamento, agency department, pag halimbawa po mga budget hearing, so nakakahingi po ng savings si Madam. So meron po, kaya po itong aking records, bukod sa PDAP, meron din mga extra savings na nakukuha po ang office ng JLN. 7.7 PDAF ni Samuel Dangwa, na siya mismo ang naitatalang tumanggap ng komisyon. Minsan po yung anak niya, na yung chief of staff niyang anak or yung staff niya isa na pupunta po sa opisina, or minsan po pupunta po kami sa may Congress, pero po nakikita na lang kami sa labas kasi baka mahuli o kung ano man yun sa pagpasok sa, ano ba tawag nun? Sensor, yung pagpasok, mag-i-inspect. So baka makita lang man ay pera. Nagkikita po kami sa labas. Ano?
So, ang usapan pong komisyon ni Congressman Dangwa is 50%. Kabuuan ng PDAF is 54 million. Kabuuan ng kanyang komisyon is kalahati nun is 27 million. Sa aking record na naitala ay 26,770,472. And then si Congressman Haraula, Constantino Haraula, siya po yung dating loan district ng Cagayan de Oro. Ang usapan po nilang komisyon po is 50%. Then ang kabuuan ng kanyang PDAF is 55 million na base sa aking record. And then ang kabuuan ng komisyon is 27,500,000 base po sa aking financial records, 20,843,750,000 po. Okay, thank you. Ms. Napoles? Ms. Napoles? Oo. What do you feel about yung sinabi ni itong mga transaction, mga ledgers ni Ben-Hur na admittedly siya yung chief financial officer mo, record keeping officer mo. Ano masasabi mo rito? Hindi ho siya ang chief financial... Ano? Okay, ano siya? Sa admin lang po siya. Kasi lagi po siyang may religious, kaya bihira lang siya sa na-office. Ngayon siya umigawa niyan, so hindi ko alam kung ano yun. Ben-Hur? Since nabanggit niya po, sir, na religious, then ito po yung sinasabi ko yung totoo na aking records. Ang position ko po, sir, is a finance officer na nilagay niya. Ang senior ko po, yung anak niya, ang VP for Finance, Admin and Finance, yung anak niya na si Jo Christine. Tapos kung wala po yung Jo Christine Napoles, si Reynald Louis Lim, yung kapatid niya. At hindi po ako magkakaroon ng record kung hindi po ito inassign sa akin ang records na ito, at hindi din po ako magkakaroon ng kopya ng mga bank accounts kung hindi din po siya nagbigay sa akin. So yun po yung totoo. Okay, thank you. Mula dun, kapag na-release na daw yung cheque para sa NGO, Mr. Napoles, inutusan mo yung mga empleyado na i-deposito yung cheque sa bank account ng NGO, tapos meron ka daw mga hawak na withdrawal slips na pre-signed withdrawal slips. At itong mga withdrawal slips, binibigay mo kaagad para ma-withdraw na kaagad. Once ma-withdraw yung pera, sinasabi mo ngayon sa empleyado kung magkano pupunta sa Discovery Suites, yung opisina nyo, at magkano yung dadalhin sa bahay nyo, sa condo, saan pala yung condo niya? Pacific Plaza. Miss Napoles? Hindi po. Hindi totoo? Opo. Merlina? Totoo ba ito? Totoo po yun lahat, Your Honor. Bakit mo sinasabing totoo lahat? Kasi po, ako rin po ang isa sa mga nagwi-withdraw ng mga pera na po na yan na galing sa mga NGOs. Especially yung People's Organization for Progress and Development, being the president po. Ako po, kung makuha ko na po yung cheque, dinideposit ko po sa account ng NGO po sa Land Bank Green Hills. And then, a day after, wini-withdraw po na namin yung pera na yan. So, totoo, meron din pre-signed na withdrawal slip? Meron po. Lahat po kami na presidente ng NGO ay meron po kami lahat pre-signed na withdrawals doon na makapal po yun na pinapapirma sa amin together with the passbook po. Together with the passbook. Nasa kanya po lahat yun. Okay. Tapos Ben-Hur, sinasabi ni Miss Napoles kung magkano yung pupunta sa office, magkano pupunta sa bahay. Ganun ba yan?
Opo, sir. Nag-i-instruct po siya sa akin na kung ano yung iiwan sa opisina, kung may bayarin siya sa mga kausap niya, at saka kung ano naman yung dadalhin sa bahay. Tapos, sir, yung sinabi po kanina na pagkakuha, pagka-deposit po sa bangko, ang inuutosan niya po ako na pag after 3 days clearing, kasi meron pong bangko na hindi po pareho sa bangko ng NGO. Ang nangyayari po after 3 days clearing, withdraw, tapos ide-deposit sa corporation account niya. Yung mga iba po, pag na-good na, bibili po kami sa market, ng black market ng dollars, i-remit namin doon sa account niya din sa Amerika na through telegraphic transfer po. So meron ka ring record nitong account number ni Miss Napoles sa Amerika? Meron din po, at saka yung mga black market na pinagbilhan namin ng mga dollar, meron din po ako ang account number. Miss Napoles? Miss Napoles? Sige lang, tapusin mo muna. Tapusin mo muna yung pagkukulong nyo sa abogado nyo. Hindi po totoo. Pero Miss Napoles, may account number ng account mo sa Amerika, tsaka account number ng mga black market daw. O paano yan? Dokumentado yan at lalabas din yun. May pending case na po kami dyan. Sasagutin na lang po namin. So. Mr. Chair, can we ask the Secretariat to provide Ms. Napoles copies of the sworn affidavits of the whistleblowers? Kasi buong baga, kung hindi niya alam, nagtataka siya. So it might refresh her memory upon seeing or reading the corroborated testimonies. Yes, we will do that if that's the wish of Ms. Napoles, but the documents are quite voluminous and it's around that thick, so... Sana po pwede Mr. nga Chairman, Yes, can ma'am. we furnish the transactions and the things that Mr. Ben Harloy read? They're in the affidavits, ma'am. We don't have that. Comsec? The other... Just that one that he read before. It's in the affidavit, which was provided to for all senators. Maybe better check, ma'am. Baka it's somewhere in the files, but we've provided it. Everybody has a copy. It's been provided long time ago. Even the media has copies of this. So this is not something we're revealing for the first time. We're just trying to show the pattern, the scheme, no? And hopefully, if Ms. Napoles will verify, of course, with her answers. But again, I'd like to say that these documents are already with the media long time ago when it was submitted to us, to the Blue Ribbon Committee. And so in ending, no? Ang last stage would be a liquidation. The liquidation, no? Ms. Napoles, kapag hawak mo daw na yung pera na withdraw na sa NGO, nagbibigay kayo ng utos na mag-liquidate na. At ayon kay Merlin Yasuñas, yung liquidation documents, gawa-gawa na lang. In fact, sabi ni Mary Arlene Baltasar, maraming mga peking beneficiaries na nakalista. Totoo ba ito? Sa liquidation? Hindi po totoo. Hindi totoo. Marlena, do you confirm this? Yung mga pangalan po ng beneficiaries na PKP ay totoo po yun dahil yun po ang inuutos niya sa amin. Totoong ano? Totoong fake po yung mga Beneficiaries. pangalan po ng mga beneficiaries. So kunyari yung pera natanggap nitong mga taong ito. Ganun po ba yun? Hindi po, Your Honor. Paano yun? Kasi itong mga beneficiaries po na to ay wala po silang natanggap ni isang item po.
Dahil yung pera po na na-withdraw ng NGO ay niremit po namin lahat kay Mrs. Napoles. Marina? Nagsisinungaling po siya kasi doon po sa list ng mga list of beneficiaries ng mga peke, pumirma din po siya doon kasama yung mga anak niya. Pumirma si Ms. Napoles? Nameki rin po siya ng pirma doon si Madam Napoles sa mga list of beneficiaries. Doon po sa kasi po doon po kami pumipirma ng mga list of beneficiaries sa conference room. Pag marami na po, galing doon siya sa office niya, wala siyang gagawin, pupunta po siya doon at makikisalo po siya sa amin na pumirma ng mga peking pirma ng mga list of beneficiary. Ang dami po namin klase ng ballpen. Siya rin po pumipirma doon. Totoo ba ito, Ms. Napoles? Hindi po. Hindi kayo pumipirma, hindi nagpipeke ng beneficiaries? Ganun po ba yun? Hindi po. Sir, Ben-Hur? meron po kami, sir, na mga list of beneficiaries. Kaya po may ang audit report na lumalabas po na meron talaga iilan doon na pangalan nila. Tapos hindi yun ang pirma nila. So paano po namin yun, nakakaroon kami ng kopya ng listahan ng bukod po kasi sa ginagawa po ng PPP. Pakiulit yung parang... Sa COA report, sir, may mga findings lumalabas na sila yung mga tao na yun. Pero hindi yun ang pirma nila. So totoong tao... Pero hindi yun ang pirma nila. hindi pirma nila. Ganito po yun, sir, nangyayari. Paano? Ang opisina po kasi, sir, marami kaming ahente. So, marami kaming agents. So, nagsalita na din naman si sa media si Eddie Badeo. So, meron siyang mga listahan ng mga requests, mayor's requests. Other agents po, mga ahente ni Madam, kausap niya, may abogado, may mga nag-ahente-ahente po kasi si Madam para yung connection sa mga mayors. Kasi ang sinasabi niya po sa agent, sasabihin niya, pupondohan natin from the, senatorial funding. Hingi siya ng pondo sa senador, tapos ibabagsak para doon. So, ang nangyayari po, sir, para magbigay po siya ng commitment niya sa agent, sasabihin niya, 5%. 5% sa'yo, then 5% sa mayor. Ibibigay mo. So, ang gagawin po, pero kailangan mayor's request, na susulat kayo sa senador or susulat kayo sa agency, for example, DA or DAR, or sa DA, usually ang pinapa-request niya. Tapos, bukod ng mayor's request, meron na po kami ng municipality profile. Dahil kailangan po ng opisina iyon paggawa ng project proposal. Di naman namin alam, sir, kasi bukod sa nagre-research kami sa internet, meron na din binibigay additional yung galing ng agent na municipality profile. Third is the master list of farmers beneficiaries kung saan pagbibigyan sila yung na dapat tatanggap ng items. So meron na kami nun. So sa opisina namin, sir, sobrang madami kami nun, mga LGU's profile, mayor's request, at saka listahan ng mga beneficiaries. Pero po, wala pa pong pirma yun kasi listahan pa lang po yun ng mga farmers. So, pag naggawa po ng liquidation, halimbawa po, magli-liquidate sa isang proyekto ng 10 million, tapos 216 packages, for example, meron pong listahan from that na sa lawmakers, halimbawa, sa munisipyo na to, yun ang inassign namin. Naiintindihan po yung tapos halimbawa po, ang munisipyo na to ay kailangan 216. Tapos ang na-provide lang po na meron kaming kopya ng master list of recipients or beneficiary, ang mga pangalan is only 100. So kulang. Kulang. So ang gagawin po ng ano namin, kasi hindi naman kami pwedeng gagawa ng walang instruction ni Madam. So ang nangyayari po, sabi ni Madam, ang the rest, gagawa-gawa na lang, or ang nangyayari po,
excuse me, by madam, you mean who, madam? Janet Napoles, Okay. madam. Si madam po, yung tawag namin. Tapos po, papalit-palitan na lang po yung mga pangalan or ang nangyayari po, nagagawa-gawa na po ng mga pangalan. So, yung COA findings nila na nandoon talaga yung tao pero hindi yun ang pirma nila. So kaya meron po talaga, nag-i-exist yung tao na yun pero hindi po yun ang pirma nila dahil pipirmahan na lang din po yung mga iba doon. At doon nga sa JLN offices nyo pinipirma? Opo, pag hindi po natapos iyon, pag hindi natapos, dadalhin po yun sa Pacific Plaza. Sir, meron din po na nire-recycle namin. Ang nangyayari po, kasi prior to that 2007, nag-i-implement, nagbi-bidding. So, ang nangyayari po, kasi ang trading niya is Jokris Trading, may TNU Trading, tapos may yung tatlong foundation po, yung nakasama sa fertilizer funds scam, yung tatlong foundation, meron kaming listahan ng list of beneficiaries dahil kopya namin yung sa opisina. Ngayon, ang nangyayari, kung kulang, or minsan, para ipapalabas na nagde-deliver at may tao, yung mga listahan, i-recycle po yun. Tapos gagayahin din po yun, yung pirma na yun ng opisina. Or minsan, hindi na lang, pag sa sobrang dami, kasi marami po kaming PDAP, marami pong nakukuha pong PDAP ang office, bukod lang po sa PDAP, may ibang savings pa po. So, yun na yung ginagawa. Nakuha po, sir. Okay, thank you very much, Mr. Benloy. Miss Napoles, for the last time, totoo ba itong mga pinagsasabi? Hindi po. Hindi totoo. Miss Napoles, I would just like to remind you of that you are under oath. And do you agree that you're under oath? Opo. And nagsumpa po kayo magsabi ng katotohanan? Opo. And there are consequences for perjury? Opo. Alam niyo po yun? Opo. Okay, thank you. Mr. Chairman, Senator Miriam's not feeling that well, so she asked if she could go ahead. And I consulted Senator Escudero, and he's also willing to yield with the permission of our colleagues. But while we're waiting for her to ask her questions, may I ask a few questions? Unless the Senate President. Okay, please proceed. Ms. Napoles, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali naman po. Ma'am, sana po naintindihan nyo na trabaho namin na malaman ang buong katotohanan, whether yung person ay nakakulong na o hindi, whether kakilala o hindi. At mahirap din sa amin dahil mga kasamahan namin ang involved dito. Sabi nyo kanina, nadadra, ilang beses na nagkaroon ng sagutan dito, no? But we have to get to the bottom of the truth, no? Anyway, Senator Miriam is here, so I'll yield to her then ask my questions after, Mr. Chair. We'd like to acknowledge the presence of Senator Miriam Defensor Santiago. Good afternoon, ma'am. Thank you. With your permission, Mr. Chairperson. Yes, ma'am. You have the floor. Thank you. But first of all, let me say thank you to Senator Peter Alan Cayetano, to Senator Drilon, and to Senator Escudero, whom I have jumped over in our queue because I am sick. Thank you very much for allowing me to speak earlier than scheduled. First of all, Mr. Chair, I would like to enter for the record only certain of my reservations and just general comments on constitutional law involved in this case. Oh, there you are. Let me take a good look at you. Kasi naging RTC judge kasi ako eh. Batang-bata lang ako. At ang unang tinuro sa amin ay, ang unang katungkulan ng isang hukom ay pag-aralan niya ang pagmumukha ng testigo. Observe the demeanor of the witness. Now that I have observed your demeanor, I more or less know what things would make you quarrel with your husband. Mr. Chairman, I have certain reservations for the record. Number one, right against self-incrimination. The Philippine and U.S. constitutions have different versions, with the result that the right against self-incrimination is more lenient in our country.
The U.S. Constitution Amendment 5 provides, quote, "No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself." Notice that in the United States, and therefore in American jurisprudence, picked up sometimes by our Supreme Court, the right against self-incrimination applies only in a criminal case. This is not a criminal case, this is an administrative case. Therefore, ordinarily, if we were in America, there would be no right against self-incrimination. But it's not the time to examine this constitutional concept. By comparison, the Philippine Constitution in the Bill of Rights, which you know as Article 3, Section 17 provides, quote, "No person shall be compelled to be a witness against himself without any qualification." Kaya, mas malawak ang right against self-incrimination ni Mrs. Napoles na akusado. Sa Pilipinas, nang sa Amerika, maswerte ka, hindi ka binista sa Amerika. In addition, the Philippine Constitution provides in Article 6 concerning the Legislative Department, Section 21, referring to inquiries in aid of legislation, quote, "The right of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected." Constitutional right na igagalang kita bilang akusado. I will not bully you. I will not attempt to outshout you. So I hope you'll show me the same courtesy by telling the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I remind you, Mrs. Witness, pwede ka magtanggi sa pagsagot ng maski anong tanong na makababaon sa iyo o makasangkot sa iyo sa isang krimen. Karapatan mo yan. Pero wala kang karapatan magsabi ng sinungaling. Pag nagsinungaling ka, lagot ka. Kaya kaiba yung ayaw kong magsagot dahil baka lalo akong mabaon dyan sa krimen na yan, at iba rin yung magsinungaling ka sa harap ng isang senador. Nagsumpa ka eh. The Supreme Court has ruled, quote, "The right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigation." This is an administrative... What is so funny over there? I've just finished talking about respect for me as for my other senators. This is an institutional hearing. I'm sorry. You should be. The right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigations that partake of the nature of or are analogous to criminal proceedings. This is the latest case, Standard Chartered Bank versus Senate Committee on Banks, 2007. Kaya, walang duda na may right ka against self-incrimination maski hindi ito criminal case. This right may be invoked by resource persons only when the incriminating question is being asked. The consolation is that when this right is abused, such issue may be presented before the court. Kung ayaw mo ng ruling namin, mamaya pag sinabi yung ayaw ko magsagot dahil baka masangkot ako, at sa tingin ko hindi ka masasangkot ng pagtatanong ko, at sabihin mong ayaw ko, mag-aapila ko sa chair ng committee o kaya magre-recess kami. Pero hindi ikaw ang magdedesisyon kung masasangkot ka, hindi kami. At kung hindi ka kontento sa ginagawa namin, pwede kang pumunta sa Korte de Justicia. The question whether testimony is privileged is determined by the court. Nang wala ko dito, sari-saring insultong inabot ko. Dahil ang tao na kasapi ng Senado, hindi man lang college graduate, hindi abogado, kailanman hindi na-practice kung ano nung pinagsasabi na may kapangyarihan itong Senate Committee na magbigay ng immunity. Mali! 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 Tapos akong insultuhin niya. Sistemang pinag-usapan natin, mang-insulto personal kagad para masaktan ako. Ano klaseng assembly ito? Now we are bound by the canons of civility and decency. The first rule in debate 101 is stick to the principles involved. Stick to the issues. Do not go into personalities. Kagad ang sagot niya sa akin ay tungkol sa personalidad ko. The question whether testimony is privileged is determined by the court. At least it is not enough for the witness to say that the answer will incriminate him as he is not the sole judge of his liability. Arnold versus Nazareno, 1950.
That is my first reservation about the right against self-incrimination. The second reservation, the meaning of self-incrimination. Hindi naman pwede, Mrs. Napoles, na lahat na lang tatanggihan mo, sabihin mo, baka masangkot ako. May mga regulasyon yun eh. To apply the privilege against self-incrimination, this is the standard, the test, the guideline. We ask whether the claimant is confronted by substantial and real, and not merely trifling or imaginary hazards of incrimination. Kailangan totoong masasangkot nga siya. Hindi na tatakutin lang tayo na lahat yan masasangkot mo. Whether the accused, the most guilty, is highly factual in nature. And let me give you an example. Said the court, we cannot compel the witness or accused to furnish a specimen of her handwriting on the ground that writing is not a purely mechanical act because it requires the application of intelligence and attention. Marcelo B. Sandiganbay, 1999. Kaya hindi lang namin napilit sa iyo ay yung kailangan gamitin mong utak mo, ang pag-iisip mo. Yan, protektado ka dyan ng batas. Pero kung halimbawa, sabihin namin, dalhin mo dito ang isang ebidensya, dadalhin mo yan. Dahil kailangan na gamitin mong utak mo, ang pag-iisip mo. And, last, reservation. You may have no right to public attorney. Who is the public attorney here? I am not entirely sure that under the Constitution, the accused Mrs. Napoles has a right to counsel. The Constitution in the Bill of Rights, Article 3, Section 12, Paragraph 1, protects any person under investigation for the commission of an offense. That's actually custodial investigation when there's a crime committed and the police pick up a suspect. Our Constitution provides that, quote, if the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. But, Mrs. Napoles, from what we've heard about you in the media, you can certainly afford the services of counsel. You yourself have chosen not to be accompanied by counsel. Ikaw namili, ayaw mo. Only 3 days ago, your counsel in the Plunder case resigned and you knew you would not have a lawyer today. You have another counsel for the case of serious illegal detention, but you refused to bring him here. Kaya kagustuhan mo na lang talaga na wala kang abogado para magamit mong rason na naghahanap ka pa. At hindi dapat nabigyan ka namin ng libre na galing sa public attorney's office. Dahil sa batas, yung public attorney's office ay para lang sa mga mahihirap na hindi makabayad ng abogado kasi mahal ang abogado eh. So I have my reservations. Ngayon, pagtatanong. When Mr. Ben-Hur Luy testified here in the Senate, he identified 3 senators as tanda, sexy, pogi. Question, is Senator Enrile the tanda? Answer. Hindi ko po alam. Ganito na lang, ilagay na lang natin ito. Pag akala mo right against self-incrimination, sabihin mo na lang, right against self-incrimination. Maulit mo ba yan? Baka masangkot ako, right against self-incrimination. Kasi kaiba yung, hindi ko po alam sa I might incriminate myself. So if you're invoking the right, kung gusto mong karapatan mo sa ilalim ng saligang batas, pakitsagot lang sa akin, right against self-incrimination. Oh, si Senator Enrile bang tanda? Ay, incrimination. Right. Kaya, ayaw mo na masangkot ka kung magsagot ka man. Hindi sa hindi mo alam. May alam ka, pero ayaw mo ipahiwatig sa amin. Maaaring, sa tingin mo, hindi ka nga masangkot. Pero, hindi kami ang hukom mo. Ang hukom natin, in fact, our jury, under the American system, kaibang hukom. The hukom or the judge makes only rulings on law. The jury finds out the facts. So our jury is the entire Filipino public watching nationwide television, telecast live. Kaya ano kayang isipin ng publiko pag ganyan ka ang sagot mo? I invoke my right against self-incrimination. Una, that you will incriminate yourself if you answer the question. Parang inaamin mo, oo nga, alam ko. Kilala ko yung Enrile na yan. Ganon ang magiging
kalalabasan ng pagtatanong mong yan eh. Anong pagsasagot mong yan eh. Inaamin mo na kakilala mo siya. Dahil hindi mo naman sinabing, hindi ko siya kakilala o hindi ko alam. Kung hindi, I invoke my right against self-incrimination. Kaya, tama lang na malaman ng publiko na may tinatago ka. In American jurisprudence, Mr. Chair, when the witness in a criminal proceeding invokes the right against self-incrimination, no consequence flows from it. The judge is not allowed to hold it against the witness or to hold it in favor of the witness. The judge is supposed to be neutral. But in our case, it is different because our right against self-incrimination applies to all manner of cases. So, we of course draw the natural conclusions. Pareho rin ng mga iniisip ngayon ng nanonood sa atin sa TV. Bakit ayaw niyang sagutin? Bakit ayaw niyang malaman ang katotohanan? Kaya mag-ingat ka, ha? Huwag kang magsabi. Susumpa mo lang kanina. I promise I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi kung hatiin mo katotohanan, kung minsan, sinungaling ang labas. That's why the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Ngayon, tatawag, ang sabi ng mga testigo laban sa iyo, dating empleyado mo, tatawag mo si Enrile na si Tanda. Sino pa bang matanda dito sa Senado kung di si Enrile? Sabi niya, 89 years old na siya. Pero natin sigurado, baka 99 siya. O baka 109 na siya. Dahil kung minsan nagdidemensya na yata, lalo na tungkol sa akin. Ngayon, di natural lang na gano'n din ang sagot mo siguro. No? Is Senator Estrada the sexy? Right against self-incrimination. Hindi ko rin po alam, sir. Ha? Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Alam mo eh. What you want to say is, I invoke my right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Ganon lang sagutin mo. Self-incriminating. Ganon na lang. Self-incriminating. Sino ka? Ikaw. Sino ka? Kaya na nagtatawag ako sinong abogado. Ikaw ano ka? Who are you? I am Attorney Howard Areza from the Public Attorney's Office, Your Honor. So there are two of you. All right, go ahead and consult with your client. Oh, ano ba? Self-incrimination or I do not know? Invoke my right po. Okay. When you say that, wala na akong sinabi. Dahil yun ang batas natin eh. And is Senator Revilla the pogi? I invoke my right. Okay. Ibilisan natin. Puro ka pala i-invoke my right eh. May kilala ka ba personal sa mga senador na dinimanda na ng NBI through the Justice Secretary sa Ombudsman? May kilala ka ba doon sa tatlo sa kanila? Yung nabanggit ko ngayon, si Enrile, si Estrada, at si Revilla. I invoke my right. Okay? Ayaw mo. Ngayon, may kilala ka doon sa mga iba pang senador na sabi ng Justice Secretary, ididemanda pa niya sa susunod siguro na linggo. Hindi pa ito tapos eh. First batch pa lang ito, maraming batch siguro ito. Kaya bandang huli, baka wala na kaming quorum, kaya mag-invento kami ng aming rule kung anong panibagong quorum sa Senado. Tingnan natin kung abutin natin yon. Pero walang, how do you say in Tagalog? Walang safety dito. Kaya ayaw ko na lumabas sa bahay ko eh, baka duraan ako. Ngayon, kilala mo na kung sinong 24 senador, hindi ba? 24 lang naman kami eh. Kilala mo naman kami. Kamukha ng pangkaraniwan na mamamayan. Meron ka bang kilalang personal? Hindi lang sa kilala mong mukha, ang pangalan, o alam mo na senador ito. Kilala mong personal, yung parang kaibigan mo na. I invoke my right. Alright? Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo? Maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, natural lang yon. Pero maliban dyan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Sino lang kausap mo? Invoke my right? Tapos ng Halloween, wala nang mga multo. Pag ganyan kang magsagot, I invoke my right. Lahat na lang tinanong, I invoke my right. Ibig lang sabihin sa publiko,
sa isip at sa utak ng publikong Pilipino, may tinatago ka. At kasusumpa mo lang magsasabi ka ng buong totoo. Paano masabi na magsasabi ako ng buong totoo pagkatapos sabihin mong wala akong gustong isagot sa iyo? Sana kaninang nagsumpa ka sinabi mong magsasabi lang ako ng kalahating totoo. Yung iba ililihim ko. Hindi naman ganun eh. Buong katotohanan. Paano ka magsumpa na buong katotohanan sasabihin mo at ngayon sasabihin mo sa akin masasangkot ako kaya ayaw kitang sagutin. Yun ang ginagawa mo sa akin eh. Ngayon. Ikaw ba'y nakipagpulong sa isang abogado o mga abogado tungkol sa sabihin mo ngayon? Binigyan ka kanina ng 30 minutes eh. Di ba? Opo. Maliban dyan, yung dati mong abogado, si Attorney Lorna Kapunan, Opo. nag-usap din kayo. Opo. Sino pa? Maliban dito sa mga abogadong ito, yung isang abogadong maring si Attorney Villa Senior. Pero maliban dyan, sino pang kausap mo tungkol sa plunder case? Wala na po. Wala kang kinausap? Yung senador? Wala po. Sigurado ka, ha? Wala po. Mamaya paliwanag ko nakamali ka. Ikaw ba'y nag-attend ng mga meetings at nandyan ang mga testigo at nagpirmahan kayo? O anong sasabihin ninyo? I invoke my right po. Okay. Ikaw ba'y nagbasa ng iba pang mga mababasa mo para maghanda ng iyong sasabihin ngayon? Wala po. Wala? Hindi ka nagbasa o hindi ka marunong? Wala po. Okay? Ikaw ba'y gumawa ng mga nota sa isang notebook tungkol dito sa mga sinasabing pagbibintang sa iyo tungkol sa plunder? Wala kang notes ng ganon? Wala po. At ginasa mo bang affidavit at iba pang mga statements or affidavits na ginawa ng mga whistleblowers? Wala po. Wala po kaming kopya. Alright. Nakita mo na. Sabi ko na eh. Sasagutin mo lang ako with a blank wall. Anong alam mo? Nakadedma ka sa akin. Paano tayo ngayon makaabot sa katotohanan? Hindi bale. Question. Next question. That's one set of questions. Pinagbadali-dali ko lang dahil alam ko ng sagot mo I invoke my right. Ngayon tingnan natin. Mrs. Napoles, napaliwanag na ito sa iyo ng abogado mo. Pero hayaan mo sana ako ng paliwanag ulit sa iyo. Anong ibig sabihin ng maging state witness? Kung ikaw ay nakusa na demanda ng isang krimen, natural magbista ka, hatulan ka, kung found guilty ka, mapipresyo ka, magbabayad ka ng isang multa, no? Ganon, hindi ba? Ngayon, hindi ka makalusot pag may ginawa kang krimen, maliban lang kung ikaw ay tinatawag na state witness. Ay biro mo, bigat ng demanda sa iyo. Punishable by 20 to 40 years imprisonment. Sinabi yan sa iyo ng abogado mo, sigurado ako. Mga 50 years old ka pa lang eh. Plus 20, 70 ka na paglabas mo. Plus 20 years old, plus 20 years, 50 plus 20, maging 70 ka, no? 50 plus 40, maging 90 ka na. Kasing tanda ka na ni tanda. Ngayon lahat yan, papasukan mong gulo na yan, dahil ayaw mo lang na magsabi ng totoo. Pinoproteksyonan mo ang tao na baka siya ang pinaka-guilty. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong nagmamalasakit para sa iyo, ay pag umabot ka na sa korte, maghihingi ang abogado mo na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong. Para kang naabsuelto, para kang na-quit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Pero, kung hindi ka state witness, mabista ka. Pagpalagay lang natin na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kaya lahanin mo yun. Mamili ka. Gusto mo na wala ka ng sala
Ayon pa sa batas yan, ha? Gusto mo na kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Eh, natural, kung akusado ka, ang tao, natural, as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan, libre pa siya. O, ngayon, babasahan kita ng Rules of Court na libro ko rin. Pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod ko yung sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito, Rules of Court Annotated by Miriam Defensor Santiago. At maliban dyan, 30 libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan, ininsulto ako ng aking mga kapwa senador. Mga inggitero. At nang insulto pa po, wala ako dito. Oh, nandito na ako. Abangan nyo ako mamaya. Ngayon, dito sa libro na ito, mahirap lang kasi pag nakapaligid ka ng inggit Ano nang ang hinahanap ko sa iyo? Oh well, anyway. Mario ko na lang. Sabi ng korte, Rules of Court. The rules of the Court of Justice. Ang akusado, hindi dapat napawalang sala. Maliban lang kung siyang paraan para madakip at makulong ang mga talagang malaki ang kasalanan nila. Pero akusado nag-apply maging state witness, dapat he must meet 5 criteria. 5 ang listahan ng husgado Number 1, there's an absolute necessity for your testimony. Number 2, there is no direct evidence against the others. Number 3, your testimony is substantially corroborated on all important points by other witnesses. At itong pinakamahalaga, that the accused is not the most guilty. Kaya marami nagsasabi, pag umabot na sa korte at nag-apply kang maging state witness, hindi ka dapat payagan ng korteng maging state witness dahil sabi nila, ikaw ang pinaka-most guilty. Kaya importante, napapatunay mo, ngayon pa lang, sa umpisa pa lang, na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung ikaw ang most guilty, hindi ka na pwedeng mag-state witness, wala ka ng paraan na makalusot pa, maliban lang sa kung ma-acquit ka ng korte after a full trial, no? So, lahat tayo, kung nakaharap dito sa demanda ng kamukha ng iyon na napakabigat ng parusa, ay gustuhin na lang natin mag-state witness. Kaya lang importante dyan, you should not be the most guilty. Ngayon, gusto ko lang sabihin doon sa kalaban kung kinukutya ko. Dahil sinabi ko, only the court can grant immunity. Ito, People versus Osimar, 1991. People versus Mangulabnan, 1991. People versus Armada, 1993. People versus Cordero, 1996. At isa pang buong listahan. Yun nga ang problema, pag ang tao hindi tapos ng college, magle-lecture sa abogada tungkol sa batas. If the ombudsman files a case in court, the prosecution is allowed to present its case. But before the prosecution rests its case, the prosecutor is allowed to file a motion with the court to order that one or more of the accused shall be discharged with his consent so that they will become state witnesses. Yun ang inasahan nitong mga subordinates mo na naging whistleblowers laban sa iyo. Nagagawin silang state witness, hindi naman silang pinaka-most guilty. Kaya absuelto sila pag pinayagan sila sa korte. Hindi dito, sa korte. Absuelto sila, wala silang pananagutan. It's as if they will not even be tried, hindi man lang yan sila bistahin It's as if they went to trial and then they were pronounced to be acquitted. Ganon yun. Kaya lahat yan magiging state witness dahil wala namang limitasyon kung ilan ang state witness. There is no limit. Ibang tao, akala nila, isa lang pwedeng state witness. Hindi. Lahat pwede kung gustuhin ng korte. Kaya ikaw sana, yun din ang hangarin mo na makalaya ka at wala kang pananagutan na sa batas. Pero, una, binasa ko, nirecite ko sa iyo yung 5 requirements, no?
kailangan na hindi ikaw ang most guilty. Dahil marami naniniwala, ikaw ang most guilty dahil lahat ng foundations na hindi naman pala totoo, sabi nila, ay mga fake NGOs na ikaw ang nagpundar o ikaw ang nag-umpisa o ikaw ang nagpalakad o kaya they don't really exist except your say-so. Kaya, it is very important, Mrs. Napoles. I will speak in Tagalog, pero masama ang Tagalog ko. Pagbigyan mo na sana ako. Napakahalaga na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung most guilty ka, bibistahin ka eh. Baka you will be sentenced to 20 or 40 years, no? Wala pa naman silang naimbentong cream na will take away 20 years from your face or 40 years from your face. So malaking disgrasya yon para sa isang babae. Hindi mo naman siguro inaamin na ikaw ang most guilty. Inaamin mo bang you're the most guilty? Hindi po. No, of course not. Kaya, kung ayaw mong aminin na ikaw ang most guilty, dapat lang sabihin mo nga noon pa lang, sino ang most guilty sa tingin mo? Para hindi niya ilipat sa iyo yung pagka-most guilty niya. Kasi yung taong yun, nakikinig sa atin eh. Hindi nagpapakita yan eh, yan ang style niya. Pero nakikinig yan at napakaraming pera niyan. Pagkatapos nito, para lakarin niya ang magalamay niya. Sisiraan niya ako, halimbawa. O pati ikaw, pasiraan ka na rin niya. Maraming gustong patayin ka eh. Kaya, tuturuan na kita bilang isang abogada na sabihin mo nang gusto mong sabihin para hindi ka na ipapatay. Kung hindi ka pa nagsasalita, sabi mo lang, I invoke my right against self-incrimination, baka bandang huli, down the road, magpalit ang isip mo at nagdaldal ka ng lahat o di panganib sila. Pero kung sabihin mo na ngayon, nawala na sila ng motibo para papatay ka dahil nandyan ang testimony mo eh. Kinukuha yan ng stenographer dito eh. And that is, under oath, it is in effect an affidavit. Or maybe even a dying declaration. For all you know. Dahil a dying declaration has very strong probative value. Pag sinabi mong sa tingin ko, patayin ako ng ganyan, maski patay ka na, napakalakas ng papel o affidavit mong yan, dahil it was given in consciousness of impending death. Kaya, yun ang paliwanag ko sa iyo para mapag-isipan mo pag mag-isa ka lang. Pag pinayagan mo itong takbo ng mga pangyayari, maaaring lilitaw ka, you are the most guilty. Pero sabi mo, hindi ikaw most guilty at naniniwala ako sa iyo. Dahil, hindi ba, high school graduate ka, hindi ba? Opo. Nagpunta ka ba ng college? Hindi po. Hindi kaya, sa tingin ko, ng isang kamukha mo, although, sinasabi ko even in public, na di abilidad ka talaga. May abilidad ka, your mind is very organized. But never mind that. Habang buhay ka pa, nasa panganib itong mga senador at iba pa, baka cabinet member, at lalo na yung mga congressmen na napangalanan na ng mga subordinates mo. Nasa panganib silang masira ang buhay nila, mawala ang kayamanan nila kasi kung found guilty sila of plunder, lahat ng kayamanan nila kukunin ng estado yun eh. Malaming panganib sa kanila na buhay ka. Pero kung ngayon pa lang sasabihin mo na, wala na silang motibong patayin ka pa. Dahil ang record mo ay dokumento na. Kaya mag-isip-isip ka. Sabihin mo na maaga pa. Huwag mo ipatihuli yan, ipapatay ka. These people are murderers. They're not only homicidal, they're murderers. They're planning your murder. So, ngayon pa lang, sabihin mo na, sa tingin mo, sino ang most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O, hindi mo alam? Ako alam ko eh. Dahil, napakalawak ng sakop niya. Parang empire niya eh. Hindi naman pwede na ikaw, nanggaling ka lang sa Basilan, hindi naman sa minamaliit ko mga taga-Basilan, but what I'm saying is, wala kang sophistication. You're not exposed to the sophisticated lifestyle of Metro Manila.
Hindi ka man nag-eskwela dito sa Metro Manila. Kaya biglang sabihin ng galing ka sa mahirap na pamilya. Dahil maski taga Basilan, Mindanao ka o doon ka sa mga malalayo na norte na probinsya, kung may kaya ang pamilya mo, talagang mag-ipon yan para makapag-eskwela ka sa Metro Manila. Ikaw hindi ka man pina-eskwela dito, nagkayod ka lang sarili mo Kinuha mo sa sipag at tiyaga. Ngayon, kawa ka naman na ang ginawa ng isang tao o grupo ng tao, senador man, senador. Mrs. Napoles, narinig mo ako? Senador! Kasi yan ang pinakamataas pagkatapos ng presidente. Ang vice-presidente, ang hanap buhay niya ay magantay na matiklok ang presidente. Kasunod din sa presidente, ang senador. Yun ang most powerful person. Pagkatapos niyan, ang cabinet member. Kaya, ayaw nga naman, kung pakasira ka sa kanila, na ikaw ay makukulong ka for 20 or 40 years. Dahil lang sa pinoproteksyonan mo, ang most guilty of all. Hindi mo kaya itong buong empire na ito You cannot make a pyramid out of separate bricks. Pag-isipan mo yan. Kung sa ngayon pa lang sabihin mo ng totoo, wala ka ng problema maski lumakad ka dyan. Maski lumakad ka ng hubad, walang titingin sa iyo. They won't even be interested in you. Dahil nabilin mo ng katotohanan dito sa amin So, that is just the point. I'm trying very hard to belabor that particular point. Ngayon, nitong panahon na sakop ng investigasyon ng NBI, nung panahon na yon, sinong pinakamatandang senador during that time? Nung panahon na yon, covered by the NBI. Sino pinakamatanda? May matanda pa ba kay Enrile? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Probably you don't know. But he was the oldest senator at that time. Kaya sino pa kaya ang pangalanan mo ng tanda? Alangan pangalanan mo itong si Senator Trillanes dahil siya ang pinakabata yata na senador. Kaya, inaangkop ang palayaw ng tao sa kanyang sitwasyon. Magiging ganon yon. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Alam mo yung taong yan, pag pumunta yan sa bathroom namin dito sa aming Senator's Lounge, may gwardya yan sa bathroom, sa kubeta, na naka-long firearm, assault rifle. Ganon. Kaya mahirap kang, wag mong i-underestimate yung Enrile na yan. May asim pa rin si Tanda. Tapos na ako dyan. Pinapaliwanag ko lang ng buti sa iyo. Question number 3. Ang asawa mo, si Napoles, dati reservist lang yan. Nagpa-activate siya hanggang siya naging major siya, hindi ba? Nung bata pa lang kayo, 18 ka pa lang, nag-asawa ka na, kaya di ka siguro nag-eskwela sa college. Pagkatapos, natira kayo sa kampo militar, at mayroon pa kayong karinderya. O kaya may binibenta kayo doon sa mga sundalo. Ganun kayo nag-umpisa, hindi ba? Kaya itong asawa mo, militar. Si Enrile, halos buong career or professional life niya, naging militar dahil Secretary of National Defense during martial law. Kaya ganyan ang ugali niyan Hanggang ngayon, akala niya, mga utusan niya at mga alipin kami. Ako yata, aliping sa gigilid. Meron aliping namamahay or something like that. He treats us all as his slaves, as his moral and mental and intellectual slaves. Dahil nasanay siya sa mga arte at arrogance ng Secretary of National Defense during martial law. Ngayon, ang dami ng matapang. Ang dami nang insulto kay President Marcos. Nung panahon na yun, katakot lang nila kay President Marcos. Kitang-kita ko Isa na si Enrile. Dahil assistant ako ng Secretary of Justice. Kung minsan natutuwa siya sa akin, pinapaupo niya ako doon sa cabinet meeting para makita ko may tsura ng ibang cabinet. Meron isang cabinet member doon na pag sinabi ni Marcos, itong tatanong sa iyo, nanginginig ka agad. Kaya di ako takot ngayon. Halos buong yatang buhay ng mister mo
ay naging major siya hanggat sa nag-retire na siya, no? Oh, nagkakilala ba sila ni Senator Enrile? Nung si Enrile ay Secretary of National Defense or kailanman? Answer. Hindi po. Hindi sila magkakilala. Opo. Meron silang mutual friends. Hindi po. Wala po. Hindi rin. Pero itong si Jaime, na asawa mo, kasangkot iyan sa military coup d'etat ng pangalan nun ay God Save the Queen para papatalsik si President Cory Aquino. Hindi ba totoo yan? Hindi ko po alam. Ay, hindi mo alam. Nag-asawa kang taong hindi mo alam? Ay, hindi. Alam ko nagkudita po, pero hindi ko alam kung ano yung mga... Ay, yung coup d'etat, alam mo. Kasama siya doon. Opo, syempre command, kung anong utos ng command, di ba? Sinunod nila, pero wala akong alam mga kung anong queen hong pamagat. Hindi ko po alam. Okay. Basta mayroon siyang, sangkot siya sa coup d'etat. Nakulong ba siya doon? Hindi po. Hindi siya nakulong? Opo. Hindi siya nakulong kasama ni Senator Honasan? Ay, hindi po. Ah, hindi totoo Hindi po. yan. Okay. Next question. Ang legal counsel mong si Rene Villa. Interesanto ito ah. Nagbasa ko ng ganito kakapal niyang biodata. I have to say that I've never met a biodata with such unparalleled mediocrity. Oh. Sabi nitong Rene Villa, na taga Iloilo yan pero hindi ko kakilala. He said, naging abogado mo, totoo ba yun? Opo. And then he said, nagyuman ka, hindi dahil dito sa mga NGOs, kung hindi dahil sa iyong international trade. Opo, sa Indonesia. Ayon lang, yung coal mining sa Indonesia. Yun lang yun. Opo, tsaka sa iba pa po. Ah, mayroon pa iba. Pero yung coal mining sa Indonesia, hindi nagtagumpay yon, hindi ba? Or hindi Yung- natuloy? Yung tinayo nil bago, pero yung dati pa po, ongoing pa po. At mag-isip ka pa ng trading of carbon credits. Totoo ba yon? Opo. Sinong kausap mo sa trading of carbon credits? Sa US po. Ah, sa Amerika naman. Opo. Ang dami, international personality ka pala. Ang dami mong kausap pa. At ito palagi ang abogado mo. Ngayon, para mo malaman, no? Para hindi mo ako i-underestimate. Nang nag-doctorate ako, kumuha ako ng subject ng international trade law. Walang kabuhay-buhay ang subject na yan. Konting-konti lang kami ang kumukuha. Dahil puno yan ng tariffs, duties, limited resources of the sea and how to apportion them to states, mga away ng mga estado tungkol sa mga unfair competition practices and so on. It's a very highly technical subject. Kaya, dahil sa nakakuha ako ng international trade law, nakipagkaibigan ako sa mga Pilipinong sikat na yun ang kanilang espesyalidad. Ang pinakauna nating eksperto sa international trade law ay si former Chief Justice, si former Supreme Court Justice Florentino Feliciano. Dahil naging member pa yan ng International Tribunal on the Law of the Sea. Pagkatapos, si Chief Justice Lourdes Sereno, yun ang kabisado nilang international trade law na yan. Pero kailanman sa buong buhay ko, hindi ko narinig na mayroon palang eksperto ng international trade law ng pangalan niya si Rene Villa. Ngayon, ito bang si Rene Villa na kinuha mong abogado mo ay nag-graduate with honors ba ito? Di ba alam o ano? Hindi ko po alam. Alright. Kumuha ba ng master's yan sa law? Hindi ko po rin alam. Oh, paano lang ngayon in-advertise ang sarili niyang he's daw an expert in international trade law? Ulit nagtrabaho sa Kuwait, sa Jeddah, at sa Saudi Arabia. In other words, he's just an OFW masquerading as an international trade lawyer. OFW lang siya eh. Pagkatapos sabi niya, kasi mga negosyo ni Mrs. Napoles doon sa Indonesia, doon sa international trade credits, ako ang nag-advise sa kanya. Pero hindi ko alam kung magkano talaga ang pag-aari niya. Hindi ko alam kung ilan ang bangko niya. Hindi niya alam. Pasikat mong tao eh. According to the Securities and Exchange Commission, number of houses owned, 28. Totoo ba yan? Hindi po. Oh, ilan ang bahay mo?
Tatatlo? Oh, Ay, kukunti naman masyado. Eh, nasaan itong the others? ma'am, may kaso na po kami sa NBI. Sa NBI, sorry po, sa BIR. So, Oo. doon na lang po namin sasagutin, ma'am. Sorry po. Okay, it's all right. Number of vehicles owned according to Justice Department, 30. All registered under the JLN Group of Companies or JLN Corporation. Totoo ba yun? Hindi po. Oh, ilan lang ang sasakyan mo? Kami mo ka na. 7 po. 7 lang? Number of accounts with banks, 415 accounts with 17 different banks. Ilan lahat? Hindi po, pero I invoke my right ho dahil thank you po. Pero hindi ganun kadami. Alright. Na-exaggerate. No? Pero, sa lahat nito, hindi intindi ito ni Rene Villa who claims to be your lawyer. International trade lawyer daw siya. Ulit naging OFW. Ay di lahat palang mga kasapi ng pamilya natin na OFW, pwede na sila ngayon tawagin ng mga human resource experts or management experts, kung ganyan rin lang, no? Yung abogado mong yan, suspitsoso ako doon. Sayang ilong ko pa man din. Catholic ties mo. Is it true that you are close to the former parish priest of Quiapo Church? Opo. Yes. So, tinuruan ka niya o sarili mo, alam mo ang 10 Commandments, hindi ba? Opo. Oh, huwag ko nang iparecite sa iyo. Pero, may commandment, you shall not steal. Isn't that so? Tama ba ako? Opo, ma'am. Oh, naniwala ka bang tama yon? Opo. And yet you steal. Oh, anong klaseng katoliko ka? Ngayon, are you familiar with the commandment, you shall not tell a lie? Opo. Oh, ngayon lang nagsisinungaling ka sa akin eh. And still, with a plunder case against you, you remain and consider yourself to be a devout Catholic? Ikaw ba'y debotado pa rin Katoliko? Opo. Ay, maniwala ka na lang, magdasal ka na lang ng Diyos pag namatay tayong lahat ay Katoliko. Dahil napakahirap i-forgive yung mga kasalanan na binagbibintang sa pinto mo. Ngayon, question 6. Ito medyo may pagkaligal, no? Mr. Chair, I will try and be very brief because I'm very conscious that I'm using borrowed time. Perpetuation of testimony. Sinabi ko na sa iyo na ang daming senador, ang daming cabinet members, ang daming congressmen who are murderous. They're not just homicidal. They feel like murdering you. Gusto nilang patayin ka. Kasi dyan sa utak mong yan, nandyan ang pagkakasira ng kanilang mga hindi lamang kayamanan, buhay nila, masisira, pati pamilya nila. Kaya importante na masara, na malagyan ng duct tape, yung electrician's tape, ang bibig mo. Yun ang pinapaalala ko sana sa iyo. Alam mo yan, kasi pag pumunta ka dito balot na balot ka, hindi man makita ang mukha mo. At kaya ulitin ko na naman itong punto na ito. Kung sabihin mo ba, ngayon pa lang, ang totoo, mamaya sa aking mga kapwa senador, di wala ka ng problema. Nalaman na ang totoo bakit ka pa nila patayin? Hindi na mamamatay ang testigo mo. Well, anyway. Ngayon, pero, dahil sa pinag-initan ka, pwede na maghingi ka ng protection sa ating rules of court. Yung librong pinakita ko kanina, under Rule 134, tawag doon, perpetuation of testimony. Ibig sabihin, ang testimonya mo o yung kwento mo sa korte, kung anong nangyari, magiging permanente yon, maski wala ka na. Perpetuation of testimony. Una, mag-file ka ng petition sa korte. Pag umabot ka sa korte, nakamo, gusto ko sana na hindi na ako pahintayin pa sa bista na ito. Kung hindi, gusto ko nang sabihin ng aking testimonya o yung buong katotohanan. Hindi na ako makahintay, baka papatay ako. Bakit ipapatay ka? Kasi ganito ako lang nakakaalam tungkol sa plunder case. Ipaliwanag mo yan sa petition mo.
Pagkatapos, ililista mo ang mga adverse parties, yung mga kalaban mo sa korte. Ngayon, kung kumbinsido ang korte na kung mawala ka o mapatay ka, hindi maabot ang katarungan, di ipagbigyan ka sa petition mo. Ang mangyayari dyan ay, hindi sa loob ng korte, kung hindi sa labas ng korte, ipapayag ang korte. Napupunta doon ang tinatawag na clerk of court. Pagkatapos, doon sa clerk of court na yan, ibigay ng abogado mo ang mga questions, ibigay ng abogado ng kabila o mga kalaban mo yung mga counter questions nila. Tapos, may kasama na stenographer, tatanungin ngayon, ikaw, ng clerk of court, nito mga tanong na nilista ng mga abogado at sasagutin mo at minamakinilya yan ng stenographer. Pagkatapos, makinilya niya in printed form at kung wala ka na, kung namatay ka na o kung ano man nangyari sa iyo, sa bista, iyan na lang ang testigo mo. It's as if you were there testifying. Kaya maski papatay ka, gagantihan mo pa rin sila. Sinasabi ko na sa iyo, baka ipapatay ka, kawawa ka naman. Gantihan mo na habang buhay ka pa. And avail of this protection called perpetuation of testimony. Ngayon, bakit hindi ka nagpa-perpetuate ng testimony mo para wala nang panganib sa buhay mo? Napa-perpetuate mo na eh. Kamukha ng pinapaliwanag ko sa iyo. Kung sabihin mo lang dito, di tapos ng problema mo. Oh, pag-isipan mo yan. Para sa abogado mo yan. Ngayon, isang pagtatanong tapos isa na lang. Sinong PRO mo? Yung taga-salita sa media para sa iyo. Kasi maraming may gustong interviewin ka kung ano. Sinong PRO mo? Wala po. Intindi mo ba ang Opo. Wala po. Pero, my press agent, I don't know what they are called. Usually, they should be called cockroaches or assholes. But, usually, they're addressed as public relations officers. Nang trabaho nila, nag-iikot sila sa media, nagbabayad. O, purihin mo na ng boss ko. O kaya, siraan mo naman itong kalaban ng boss ko. Yun ang trabaho nila. Yun ang mga sinasabing PR. Hindi PR na nagingitian, solo papasaksi sila sa isa't isa. Kung hindi, binibili nila ang mga mumurahin na mga kolumnista at mga reporter. Alam ko naman, ang nag-ayos para magpa-interview ka sa Inquirer na nakalagay doon sa pinaka-front page ng Inquirer ay isang PR ng pangalan ay Brian Yamsuan. Hindi ba totoo yun? Yung asawa niya ho, nung kaibigan ko. So, pumunta lang ho ako sa Inquirer, hindi ho inayos para, sabi ko, makuha naman yung side namin kasi hindi nakukuha yung side namin, kaya pumunta po ako ng Inquirer. Basta sukat ka nang sumipot doon? Opo. Hindi ho, na-schedule ka agad. Di na pa-schedule ka muna? Opo, kaibigan ko po. Pa-schedule? Si Louie Cruz, yung kaibigan ko. Yun. Opo. Ngayon, kaibigan siya ng taga-Inquirer. Sino yung taga-Inquirer? Yung asawa ata ni Brian Si Samsuan. Cathy Yamsuan na dating media reporter. Opo, siyang may kilala po. Ngayon, yung Brian na yan, PR yan, hindi ba? Hindi ko alam ho. Hindi mo alam, okay. Sasabihin ko na sa iyo, PR man yan, dati ng mga puno. Hindi ko alam. Hindi ipagtatanong ito, sinasabihan lang kita. Dating PR man yan, ng DILG Secretary National Lupuno, na isang tao din na gusto rin akong patayin. Ngayon, di natural galit sa puno sa akin. Kaya natural itong Brian Yamsuan, dahil PR siya, pinipressure naman itong Cathy Yamsuan na sumulat ng masama tungkol sa akin. Ganon ang laro dito sa Metro Manila eh. Kaya, makita mo, maski dito na siya sa Senado, kung ano nung, how do you say in Tagalog, pasaring ang ginagawa niya sa akin. At ikaw ba ang tao na nagbabayad ng isang kilala na PR man na nag-ikot sa Metro Manila media at kinukumbinsi, in quotation marks, kinukumbinsi ang mga kolumnista, mga reporter na bayaran na mag-concentrate sa DAP na iskandalo.
the Disbursement Acceleration Program of President Aquino, at pabayaan na itong PDAF scandal, lalo na ang mga senador. Ikaw ba nagbabayad nun? Hindi po. Wala nga. Hindi wala mo nga kilala? Ay, wala nga akong PR, ma'am. Wala po. Oo. Wala akong kinalaman dyan, ma'am. Okay. Ang pangalan niya, si Jimmy Policarpio. Hindi mo kilala? Hindi po. Sige, pabayaan na lang natin si Jim Paul. Ngayon, itong biography mo, ito na lang para hindi ko naman minopolize at I'm only good for 2 hours. After that, I feel very ill. You're only 50 years old, no? You went to public schools in Basilan, right? Kaya, hindi ka nga umabot sa college dahil 18 ka pa lang nag-asawa ka na. Tama ba yon? Opo. At tama ba na natira kayong mag-asawa sa Fort Bonifacio kung saan may cafeteria ka o kung ano man kaya yung negosyo mo doon? May kantin po kami. May kantin ka. Ngayon, ang problema, maliwanag nag-umpisa ka sa mahirap. Gusto mo ba sabihin na pamilyang mayaman na kayo, Antimano? Ipo. So that's a recognition of your achievement in life, that you lifted yourself up, bunga sa kahirapan, naangat mong sarili mo, pating ibang mga kamag-anak mo, ano? If we are to give credit to where credit is due, I have to credit you for that. That's admirable. Kaya lang, question natin ay, baka hindi tuwid na daan ang dinaanan natin. Tingnan lang natin. Ngayon, ito namang si Jaime, hindi pala totoo. Nakasama niya sa kulungan si Hunasan. Hindi po nakulong asawa ko. Pero 4 ang anak mo. Ang isa, presidente ng isang party list, ang isa naman ay sinasabing nakatira sa Amerika ng kanyang unit sa Ritz-Carlton Hotel in Los Angeles is worth $2 million. Tama ba yun? Ritz-Carlton is one of the richest or one of the most expensive hotels in the United States and even in Europe. Tama ba yun? May kaso na po kami sa BIR, ma'am. I invoke my right. Against self-incrimination. Okay. Okay, ito na lang chismis, ha? Yung anak mo nag-graduate ng magna cum laude sa fashion design. Yung anak mo nakatira sa 2 million unit na yon. Magna cum laude daw siya dahil fashion design ang pinag-aralan niya. Pero mga assignments niya dito ginagawa tungkol sa fashion. Pinapatahi dito sa Manila. Totoo ba yon? Design po siya, pero dito namin pinapatay. Mas mura kasi ang labor dito. Ganon. Okay. And then you have a son who is studying at International School in Manila. Opo. Wow. From Basilan High School to International School in Manila, no? A great quantum leap in your fortunes. Ngayon, ang problema natin sa daan na tinahak para maging mayaman ka ay ganito. According to the Securities and Exchange Commission in 211 and 212, your mga korporasyon mo under the JLN group of companies ay may income na ni-report na wala pang 1 million. Ganon ka na kayaman 2011 and 2012. 2000 pa lang lumipat na kayo galing sa Apobay. Yung low income housing for retired army officers where my brother lives. Dati doon kayo, pagkatapos 2000 pa lang lumipat na kayo sa Discovery Suites na mamahaling mga opisina iyan. Pero, ng 2011 and 2012, ang inyong reported income doon sa mga korporasyon mo was less than 1 million pesos. Totoo ba yun? I invoke my right po. May kaso na kami sa BIR, ma'am. Sorry po. I don't care if may kaso kayo sa BIR. It has no bearing on our cases here. It's really because of your right against self-incrimination. That's okay. Ngayon, nag-umpisa ka sa napakahirap, pagkatapos nag-umpisa kang maging mayaman noong mga late 1990s dahil nag-umpisa ka na mayroon kang papatayo na shipyard sa Cebu pero hindi natuloy. Tama ba yon? May seatbelt kami dati, ma'am, doon.
Alright. Nagsasubcontract kami sa mga barko international. Alright. Saan mo kinuha yung expertise mo doon tungkol sa barko? Sa mga kaibigan po naming mga Korean doon sa CPR. So you're a quick learner, no? Medyo Nakakapido ka na you have no academic preparation. Opo. You're not born to a family with connections. Pero bigla ka na lang nagkakipag-usap sa mga taga-Korea, ganon. Ganon ang abilidad Opo, sa mo. CPR po. Sa Cebu. Ngayon, nung mga late 1990s na yon, una, mukhang nagnegosyo ka na, how do you say, partner mo ang mga mayor sa Zamboanga tungkol sa pagbigay ng mga projects o pagbigay ng mga tinatawag na farm materials. Totoo ba yon? Hindi po. Ngayon, may connection ka ba sa Commission on Audit? Meron ka bang kamag-anak doon o dati ng kaibigan doon? Wala po. Okay. Pero sinabi ko nga, sa 2000, naglipat na kayo sa Discovery Suites Hotel dito sa Ortigas. And then, ang pagbibintang sa iyo ng mga subordinates mong ito, very close kayo. No? Dahil doon lang sa 25th wedding anniversary mo, dito mismo si Ben Horloy, dito mismo si Mercedes yata, pinakalapit sila sa iyo, yung pinakamalapit sa iyo. Ngayon nagtitistigo laban sa iyo. That is very unusual in human drama. Ngayon, nag-umpisa ka talagang naging mayaman nang tinawag mo itong mga katiwalang kamag-anak at iba pang mga datihan na. At nag-umpisa kang gumawa ng mga NGOs mo. Ang dami mong NGOs. Totoo ba yon? Hindi po. Nakatira na po kami sa Ayala, Alabang noon pa po. After Binyan po. Ano kinuha ang pera mo? Dahil hindi naman natuloy si Indonesia, coal mining, hindi naman natuloy si shipyard in Cebu. Kailan ka nag-umpisang naging mayaman ka? Nang nag-NGO ka, hindi ba? Kaya naman pwedeng, dito ka, sabi nga ng iba nagingi ka pa ng ulam sa kapitbahay mo, nanay mo Mercedes ay nagtitinda ng barbecue sa may Claret High School sa Basilan. Biro mo nanggaling sa ganyan, sarili mong sikap ay napakyat mo. Kailan ka umakyat ng ganong kayaman? Kailan nag-umpisa ang pera mo? I invoke my right against self-incrimination po. Ay, gusto ko sanang turuan mo ko para yumaman din ako. Ayaw mo kaming turuan. Sa tingin ko, dito sa biodata mo, nag-umpisa yan sa mga NGOs lang, late 90s. At napakalaki, napakalawak yung business empire na kaya mo kumbinsihin ng senador na ibigay mong 70% ng PDAF, 30% lang ang iyo. At walang proyekto, o may proyekto man ay kukunting-kukunti ang ginastos kaya masisira ka agad. Marami pa sana akong itatanong sa iyo pero nakakahiya naman. I don't want to monopolize you. Pag-isipan mo ha, this is a friendly tip from a lawyer. Wala naman ako papala sa iyo Hindi na ako pasok pa uli sa politika. Wala akong hinangad na TV mileage or advantage from appearing, but I will give you this counsel. Tell the truth before the senators affected have you assassinated. Sabihin mo na, dahil yan ang ligtas mo. Thank you. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you, Senator Santiago. Ang susunod ay si Senator Alan Cayetano. Mr. Poles, bago dumating si Senator Miriam, no, sinasabi ko na I was trying to put you at ease, no, and saying na trabaho namin ito, we have to get to the bottom of this issue. Alam mo, kanina tinawag ng media ko ang expectation ko sa testimony mo. Sabi ko, 3 possibilities. 1, wala ka sabihin at all. Sabihin mo, right against self-incrimination. Or 2, sabihin mo yung buong katotohanan. Or 3, magsabi ka ng halo-halong katotohanan at kasinungalingan o guluhin mo na lang. Saan nanggagaling to? Manggagaling to lahat sa frame of mind mo di ba? I'm sure you have had time to reflect and think about all of this, whether there's pain, there's hurt, there's feeling mo pagsubok to. Ang point ko, Ms. Napoles, is that if may nag-advise sa'yo na mananalo ka sa korte or
hintayin mo 2016, pagkakampi mo ang presidente, baka maabsuelto ka, iba ang sasabihin mo. Pero pag tingin mo, lumabas na lahat ng katotohanan, nandyan dokumento, magsasabi ka na ng totoo. Yun ang sinasabi ni Senator Miriam if I may, no? Na sabi niya, pag-aralan mo ng husto kasi may witnesses, may dokumento, etc., no? But dito po ako manggagaling sa aking pagtatanong sa inyo. But I hope you think about that, di ba? But let me start with that. Ano bang in-expect niyo po, ma'am, na mangyayari sa inyo? Siguro ang first question ko, alam niyo naman tong PDAF scam, di ba? Nanonood naman kayo ng TV even before kayo in order ng warrant of arrest, di ba? You've heard about all of these scams at saka yung akusasyon sa inyo, di ba? Etong sinasabi nila Benhart tungkol sa inyo, narinig niyo lahat to, di ba? Hindi to bago sa inyo. Opo. Okay. So you're being accused of being the mastermind of the PDAF scam. You know that? Opo. And as far as you're concerned, innocent or guilty? Innocent. So, sige ma'am, huwag nyo nang, Mr. Pauls, huwag nyo nang patayin para yung, just leave it on para komportable kayo sumagot. Pasensya na kayo kasi nahihilo na ako. Diabetic ako, nagbumabagsak na yung Do you need time para kumain muna? Pwede or ho. Kasi one well, plans na po. your health, of course, is your human right. Kung pwede lang, saglit. Well, sige, let's with the permission of my colleagues and the chairman, no, let's as acting chair, let's break and let's have lunch muna. Then if you need the nurse or to check Hindi naman po okay. May pagkain naman ako. Sige, anyway, we'll recess for a few minutes and then we'll check upon you in about 5-10 minutes. Alright, pansamantalang sinuspindi po ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol pa rin po sa PDAF scam kasama si Janet Lim Napoles.